Isang kontrobersyal na desisyon mula sa Korte Suprema ang nagpatalsik kay Raffy Tulfo mula sa kanyang posisyon bilang senador. Ayon sa inilabas na desisyon, ito ay kaugnay sa mga usaping legal na kinasasangkutan ni Tulfo bago pa man siya maupo sa Senado. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na ipagtanggol ang sarili, nanindigan ng Korte Suprema na wala ng bisa ang kanyang mandato dahilan upang magdesisyon ang Senado na bakantehin ang kanyang posisyon. Sa kabila ng kanyang tanyag na reputasyon bilang hari ng public service, naging malaking dago kay Tulfo ang kontrobersyang ito. Sa isang panayam, inamin niyang nalulungkot siya sa nangyari ngunit nanindigang malinis ang kanyang konsensya. Ginawa ko ang lahat para magsilbi sa taong bayan. Respetado ko ang desisyon pero masakit, ani Tulfo. Samantala, umarangkada naman ang panawagan mula sa kanyang mga taga-suporta na suriing mabuti ang desisyon, habang ang mga kritiko naman ay nananawagan ng masusing pagsasaayos ng sistema sa gobyerno. Habang naghahanda si Tulfo sa posibleng paghahain ng apela, nananatili ang malaking tanong sa publiko: sino ang papalit sa kanyang posisyon? Ayon sa Senado, ang susunod sa linya ay ang kandidatong nakatanggap ng pinakamaraming boto kasunod ni Tulfo. Sa ngayon, umaasa ang sambayanan na ang desisyong ito ay magdudulot ng mas malinis na pamamalakad sa loob ng Senado. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Men. Si Pastor Kibuloy po, bukod po sa warrant. Mali pala, kanta pala yun. Teka, seryoso muna tayo, baka magalit. Baka magalit yung baka kala si Pastor ang pinagtatawanan natin. Hindi po. Nakalimutan ko kasing kasabihan. When it rains, it pours ba? Okay. Bukod po sa warrant na inisyu ng Senado, ay sinampahan na rin po ng kaso si Pastor Kibuloy dito po ng DOJ, no? Sa may Davao City at saka sa Pasig. Wag na po tayo kanina po pinanood ko po yung yung hearing po ni chairman si Senator Bato. Talagang matagal na po nating hindi napapanood to si Senator Tulfo sa hearing. Parang pinaalala sa atin kung anong uri kung anong uri ito ng senador, no. Ang nangyari po ganito po 'yan, no. Ini-insist po kasi simula pa lang po, hindi pa po, kumbaga hindi pa umiinit, no. Siyempre nagsalita kaagad si Senator Tulfo dahil uso po ngayon yung parang may ba ako? Ano na nga yung pinagawa nyo nung parang malabo yung ating screen? Meron nagpayo sa akin na ginawa eh. Para akong nasa ulap eh. Teka lang, yung nasa alapaap. Malinaw ba? O mata ko lang yung mata ko na yung malabo? Wala ba yung parang, bakit hindi naman luminaw? Okay, ulit. Si Tulfo po, si Senator Tulfo, buhat po na nagsimula yung hearing, ini-insist niya, parang karugtong yan eh. Galit na galit siya kasi, alam niyo naman may mga pauso po si Senator Tulfo eh. May pauso po siya na yung, anong tawag doon, yung lie detector test. Siya po yung nagpauso niyan lie detector test na yan eh. Na, matagal na po ako nakasubaybay sa mga Senate hearing. Wala naman pong naghamon na ng lie detector test. Alam ko po yung lie detector test niya ay kuha niya yan o carry over niya yan sa doon sa kanyang programa na Raffy Tulfo in Action. Ito po, tapos naggaganunan, no? Meron po siyang sinasabi na nung gines ko kayo sa Raffy Tulfo in Action, parang hindi mo alam kung yung Senado ang extension ng Raffy Tulfo in Action o yung Raffy Tulfo in Action ang extension ng Senado, no? Yung kamakailan lang napanood ko diyan eh. Sinasabi niya ron sa may nag-issue ng permit sa Chocolate Hills. Ang sinasabi niya ron sa taong nag-issue ng permit, magtapat ka, kung hindi, kung magsasabi ka na ng totoo dito, hindi ka na namin ipapatawag. So, ibig sabihin, magtapat na siya sa Raffy Tulfo in Action, papatawag siya sa Senado. Parang
parang may mali dun sa sistemang ganun, no, na ginagawa niyang extension. Ito, observation ko lang, parang ginagawa niyang extension ng isang trabaho, yung isa pang trabaho, no? Ginagawa niya extension ng Senado yung Rapi Tulfo, ginagawa niya Rapi Tulfo in action extension ng Senado. Yung Senado naman extension ng Rapi Tulfo in action. Kaya magkakarugtong. Dahil nung gines ko kayo, ganun yung mga ano niya, yung mga pagtatanong niya. Anyways, napuna ko lang, no? Parang hindi ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang programa na extension ng Senado, no? Dapat nahihiwalay natin. O kasi ako hindi ko po alam kung saan po exempted yung mga senador. Kasi kaming mga pangkaraniwang government employee nung ako po ay hindi pa nagre-resign. Kabilin-bilinan po sa amin na wala pong bawal po yung double compensation, di ba? Na ikaw ay kinakailangan lang na ikaw ay pwede ka lang magtrabaho outside ng ano mo, ng yung oras. Putya kung i-apply po yan sa anong oras ba natatapos trabaho ng mga senador? Bakit nakakapag-Rapi Tulfo in action si Senator Rapi Tulfo? Hindi ko po alam yung rules. Kung exempted po ba dun sa rules na yun? Kasi nakikita ko rin si Tito Soto noon. Kaya lang hindi naman siya araw-araw sa Itbulaga. Anyways, parang pag naging senador po ko, yan ang una kong ayusin. Hindi biro. Wala tayong ka. Oo nga, no. Baka tong salamin ko ang dapat kong punasan. O yun, luminaw. Thank you. Thank you. Thank you very much. Luminaw na po. Tama. Nakakalimutan ko. Okay. Yung nangyari po kanina, yan nga po. No? Si Rafi Tulfo, ini-insist niya na continuation yun nung nangyari nung nakaraan. Sinabi kasi raw nitong mga to, nung mga pulis na kanilang bisita, magpapa-lie detector test. Tapos yung mga biktima, di umano, ay nagpa-lie detector test. At napatunayan ni Rafi Tulfo na hindi sila nagsisinungaling ayon sa lie detector test. Pero etong mga pulis, ayaw mag-lie detector test. Di ba? Pumayag pero ayaw. Doon pa lang gusto nang i-contempt ni Rafi Tulfo yung mga pulis. Hinihiling niya na kagad na kasi parang pinapaikot yung Senado, parang binababoy tayo, no? Yun yung pananaw kagad ni Tulfo simula pa lang. Kaya i-start pa lang nung hearing, gusto niya na kagad ipa-contempt. Tapos tumagal, ganun yung tema niya, no? Halos hindi nakakapagsalita. Yun yung hirap Alam niyo po sa Senado, simple lang po yan Kung gusto ninyo na yung mga naimbitan yung bisita ay yun nga po yung purpose nyo ng hearing. Ang purpose po ng hearing, palalabasin nyo po kung nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? Sa pamamagitan ng pagtatanong, hindi po sa pamamagitan ng lie detector test. Ako, noon ko pa naririnig kay Rafi Tulfo yan Nung bagong senador siya, pinauuso niya yan na lahat. Willing ka bang sumalang sa lie detector test? Hindi po ganyan yung gawain ng Senado. Nagtatanong po yung mga senador noon. Nung ang Senado ay binubuo pa ng magagaling na senador, matyaga po sila nagtatanong para mapalabas po kung yung testigo o kung yung resource person ay nagsisinungaling o hindi. Hindi niyo po siya shortcut niya na bahala na yung lie detector test. Ang dami na po natin napanood na pelikula Di ba? May mga tao po na nagte-train para yung lie detector test ay mapeke nila ang resulta. Mukha silang hindi nagsisinungaling kahit nagsisinungaling sila. Marami na po nakakagawa niyan. At isa pa, hindi po admissible yan sa korte. Yung laman ng So sa madaling salita, bago mag-walk out si Rapi Tulfo, ito po yung, kasi mahaba-haba rin Basta yung buong proseso, sa mga hindi po nakanood, yung buong talakayan po, alam niyo naman si Rapi Tulfo, na-imagine niyo siguro, no? Binabaran, hindi niya na pinagsasalita. Pag may narinig siyang isang salita, siya na magko-conclude. So sa madaling salita, inuutusan niya, hindi naman sa paraan direkta na, hindi, direkta nga Sinasabi niya, i-contempt, pinako-contempt niya, alin man dito sa kanilang
So nung sabi ni Senator Bato ganito, dito na nag-walkout eh. Yung sinabi ni Senator Bato, pakinggan na lang natin sila para kung nagsisinungaling o hindi. Ayun po, tumayo na si Rapi Tulfo at nagsabi na hindi ko na matatagalan to. Magwo-walkout na ako. Sinabi niya po yung salitang walkout. Nag-walkout po si Rapi Tulfo habang naghihiring. Kasi nga po, hindi siya pinagbibigyan ng chairman na si Senator Bato na mag-contempt o yung show cause order. Show cause order. Okay. Ang point lang diyan, no? Kaya nga may chairman eh. Hayaan yung dumiskarte yung chairman. Yung mga senador, ito po pagkakaiba ng chairman ka at member ka ng committee. Kung member ka ng committee, lalo na dalawa lang sila. Huli na si Senator Robin Hood. Kung member ka ng committee, senador ka, sawa ka magtanong. Pwede. No? Pwede, dapat tanong lang siya ng tanong. Pero yung uutusan mo yung chairman na i-contempt na yung mga hindi mo kursunada yung mga sagot, labas ka na ron. Labas ka na ron. Ngayon, ako po tinitignan ko beyond eh. Napakalakas ni Rapi Tulfo. Lalo na po, ayan, may mga ano yan, di ba? Mga Tulfonatics na tinatawag. Ako, Tulfonatics, alam ko totoong mga tao kayo. No? Eto, pag si Rapi Tulfo, manunood kayo. Titignan nyo kung binabanatan ba si Rapi Tulfo, ipagtatanggol nyo, hindi. Masaya po si Rapi Tulfo pag nagsusumbong ka kasi instant justice eh. Di po ba? Pero hindi po siya bagay na presidente. Real talk po yan. Dahil ang presidente, matyaga po yan magbigay ng... Ang presidente po, dapat siya'y nangunguna na maalam sa batas. Matyaga dapat yung presidente. Kung hindi man siya abogado, dapat matyaga siya na maipakita na yung rule of law ay natutupad. Hindi po pwede yung... Ang tendency kasi ni Tulfo, no? Lahat po ng nakikita ko tuwing hearing na umatin si Tulfo, ang tendency niya kasi may mga conclusion siya, bawal na siyang kontrahin. Kung ano nasa isip niya, yun na yun. I-insist niya yun na tama yun nasa utak niya. Mahirap po yun pag naging presidente yan. Hindi po katwiran na aanga ang mga pulis. Pag hindi kagaling ang pagkakaiba ni Duterte, alam niya yung pasikot-sikot ng batas. Dati siyang prosecutor, hindi lang siya simpleng abogado. Dati siyang prosecutor. Kaya hindi mo siya mabubutasan sa batas. Pero to si Tulfo, marami pa siyang kakulangan sa batas, pero yung gusto niya masusunod, tama yun sa programa. Kasi may lumapit sa'yo. Ito po sa mga Tulfonatics, pakinggan nyo lang po ako. Tignan nyo kung mali itong sinasabi ko. Sa programa kasi, may lumapit sa yung humihingi ng tulong. Lulutasin mo yung problema niya. Di ba? Pero pag presidente ka, kaya madali lang malutas yun. Karamihan naman talagang inapi lang eh. Hindi ka naman lalapit kay Tulfo kung ikaw ay nang aapi. Di ba? Karamihan po yung mga mahihirap na inapi. Yun ang lumalapit. Bibihira siguro yung ngayon, marami na rin, lalo na yung mga lumalapit kay Tulfo ng mga vlogger na gustong sumikat lang, di ba? Marami na yan ngayon. Pero ito po, yung pangkaraniwan tao, lalapit yan kay Tulfo kasi walang pang-abogado, gusto ng katarungan. Maganda po, nakakatulong talaga pag mga ganun. Pero, pag hahawa ka na ng Pilipinas, hindi po pwedeng basta-basta ka pumapanig na kung sino unang lumapit sa iyo, kakampihan mo na kagad. Hindi po pwede yun. Kaya mag-isip-isip po kayo. Yung naniniwala sa mga Tulfo na maganda po silang maging pinuno ng bayan. Nakakadala. Kasi nakikita ko po. Okay. Buti na lang, mas malakas sa kanya si Sara Duterte. Sa survey. Ayun lang po, yun yung mapupunan natin dyan. No? Yung very, yung parang to the point na may pagkadiktador. Hindi naman natin sinasabing tapos na yung ni Tulfo kasi siyempre, balibalik ta rin naman, bagito pa rin siyang senador eh. Kaya lang, iba yung taong willing na matuto eh. Di ba? Kaysa yung mga taong meron na masyadong matigas na sa kanya. Biruin mo, sinabi mismo ni Bato, no, na insulto siya sa ginawa ni Rapi Tulfo sa kanya. Sarili mong kasama, winock-outan ka.
Ang sinasabi ni ah ni Senator Bato, kayo mga pulis, kasi mga pulis yan eh. Hindi rin siya papayag na basta babastusin yung mga pulis. Kasi dati siyang pulis eh. Kaya sapat-sapat lang. Anyways, tignan natin. Ang problema ko na naman, putya, mukhang hindi po pinipick up yan ng mga no? Yung si Tulfo, ayaw nilang masiraan. Ayaw nilang masiraan si Tulfo. Bakit kaya? Yan kasi yata ang pambato nila laban kay Sara Duterte. Pinalulutang na yan ni Christian Esguerra eh. Paano kung si Tulfo ang maging pambato natin? 'Di ba? Sinisimulan na nila. Kasi alam nila na kung si Martin lang at iba pang mga Marcoses, wala pong pantapat kay Sara Duterte. Tagalabas ang makukuha nilang pantapat. Yan nga si Tulfo. Pero kakainin po ng buhay yan ni Sara Duterte sa one-on-one. Pag maraming kalaban, lalo silang kakainin lahat ni Sara Duterte. Ayan lang po yan. So, very exciting po. Marami naniniwala kay Tulfo. Gusto nila yan, yung mga instant justice na ganyan. Di ba? Kaya maraming Tulfo natics eh. Anyways, ako po, naniniwala ko yung mga pangmaliitan, mga kaso ng mga pamilya, pwede ang ganyang katapang. Pero pag bansa na pinag-uusapan, hindi po pwedeng padalos-dalos. Yan. Punta na po tayo rito sa panibago na naman po, no, kaso. Kinasuhan na po bukod po sa inisyo kanina na warrant of arrest ng Senado, kinasuhan na po si Pastor Kibuloy ng DOJ. Yan. Talagang no? Lahat na po yung dalawang sangay ng Kongreso, no? Akala mo tuloy, no? Kung titignan niyo po, kung kayo po ay taga ibang planeta, tapos nakita niyo yung mga balita ngayon dito sa Pilipinas, pag-iisipan niyo pa eh. Ito siguro ang pangunahing problema ng mga Pilipino. Itong pastor. Halimbawa po, hindi, ngayon lang kayo, magbabasa lang kayo ng mga balita o magbabasa lang po kayo kukuha lang kayo ng impormasyon. Hindi kayo taga-Pilipinas. Hindi kayo taga-mundo. Tignan nga natin ano kaya nangyayari rito sa lugar na to. Pastor Kibuloy, pinakontempt sa Kongreso. Pastor Kibuloy, may warrant of arrest ng Senado. Pastor Kibuloy, kinasuhan ng DOJ. Pastor Kibuloy. Alam niyo po, maiisip niyo, ito siguro ang pangunahing problema ng Pilipinas. Lahat ng balita nila, Pastor Kibuloy. Di ba? Lahat ng balita dito sa atin ngayon, nakatutok. Nag-walkout na nga si Tulfo, wala pa nagbabalita eh. Nakatutok pa rin lahat kay Pastor Kibuloy. Iisipin ng taga-ibang planeta, ito siguro ang pangunahing kumbaga, parang si Superman, may dumating na si Lex Luthor to. Siguro to si Lex Luthor to. Pag nagapi na nila si Pastor Kibuloy, walang iba eh. Ang buong Kongreso, Senado at House of Representatives, pinag-iisipan kung paano mahuhuli si Kibuloy. Ang DOJ, kinasuhan sa Pasig, kinasuhan sa Davao City, si Kibuloy. Pinag-uusapan ng mga buong Twitter, si Kibuloy. Malapit na pumalutas ang problema ng Pilipinas. Pag nakulong po si Kibuloy, bababa na po ang presyo ng bilihin, no? Magkakaroon na po tayo ng maraming trabaho, no? Tapos papasok na po yung mga foreign investors. Ayan po, dahil si Kibuloy po ang tinutukan eh. Handa na po ang lahat sa El Nino. Tataas na po yung mga marka natin sa edukasyon. Mawawala na po ang corruption, no? Hindi na natin kinakailangan ng tiyatya. Dahil tinutukan nyo, imbis na tutukan nyo ay problema ng Pilipinas, si Kibuloy ang tinutukan nyo. Ayun yung nakikita ko. Baka si Kibuloy ang problema ng buong Pilipinas. Baka pag napakulong natin si Kibuloy, puta, tiger na tayo. Hindi po ba? Malala eh. Pag meron po nag-ipon ng mga dyaryo ngayong araw na to, tapos ibinaon niyan sa lupa, tapos hukayin, puta, itong Kibuloy na to, ano kaya ginawa nitong bakit lahat ng sa gobyerno, kulang na lang po. Ang hindi na lang po involved kay Kibuloy, yung presidente ng Pilipinas, yung executive.
Lahat po involved eh. Lahat ng legislative, tagagawa ng batas. Ha? Kay Kibuloy. Hindi ko po maintindihan kung paano na ano na nangyari sa Pilipinas. Overkill. Iba-ibang issue yan, ha? Iba-ibang issue po yan. Sa may House of Representative po, yung SMNI ng may-ari si Kibuloy. Sa Senado po, yung contempt dahil hindi siya umattend. Sa DOJ, yan yung tunay na kaso. Pero lahat sila, pwedeng ipakulong si Kibuloy. Isang katawan, 4 ang pwedeng magpakulong. Yung Davao City, Davao, yung Korte ng Davao, Korte ng Pasig, House of Representative at Senado, lahat naghahanda ng kulungan para kay Kibuloy. Isa lang ang katawan eh. Ano no? Parang ninormalize natin na pag pinag-initan ka, ano? Pinag-initan ka dahil ikaw yung posibleng magpondo kay Sara Duterte, ikaw yung pwedeng maging machinery, ha? Sumasalo ka, kaibigan ka ng mga Duterte. Pag napag-initan ka, talagang lahat ng puwersa papasok sa iyo. Ayan ay opinion ko. Kasi kung talagang kaso po ang habol natin, kaya nyo ipapakulong si Kibuloy, ayan no, meron ng DOJ. Pwede na kayong bumitaw yung iba. Re-electionist po ba si Ray Ontiveros? Hirap ng targetin si FPRD kaya daanin kay Pastor Kibuloy para maabot si BP Sara, di kasi nasira sa DepEd. Thank you very much kay Gregory sa 5,000 won. Ibang uri po lumaban tong mga kalaban natin. Sama-sama. Pulahan, Makabayan Black, Dilawan at Kakamping. Laban sa mga Duterte. Galing, no? Galing ng mga Duterte, no? Pero pakiramdam nila, sila pa yung inaapi ng mga Duterte. Pinagtutulungan nyo na yung mga Duterte at mga kaibigan ng Duterte. Pero pag nagsalita pa po sila pa po yung inaapi. Si Sara Duterte pa yung matakaw sa kapanyarihan. Etc. Mawawalan talaga kayo ng bilib sa gobyerno. Magkano eh. Anyways, hayaan na natin yan. Kaya po ng mga abogado niya yan. Kaya po ng mga... Ayun ang problema eh. Unnecessary na yung iba eh, di ba? Unnecessary na po yung mga contempt lang eh. Kala mo napakalaking warrant of arrest. Okay. Punta na po tayo sa iba. Last na po. Merong maganda po ako rito pahayag po. Ito po, nagsalita na po itong mga negosyanteng. Ito po, isa sa masasabi natin na malaki rin tong block ng mga negosyante na to. Yun pong Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ito po yung mga negosyanteng Filipino-Chinese. No? Marami po to. Marami po itong mga negosyante na to. Ayon po sa kanilang presidente, may 2 po sila eh. Ito problema eh. Nakita po nila, Glenda Fernando, sir, wag po kayong susuko. Pita ko susuko, wala naman akong kaso. Biro lang, biro. Pinagagaan natin. Parang, ginigiba talaga nila eh. Ginigiba talaga nila. Tapos yung bawat vlogger, may nakatokang manira eh. Puta sa akin, ang paninira sa akin, hindi yung bobo ka ba doon, hindi yung mahina mga argumento mo. Puta, ang panira nila sa akin na manyak. Tanong mo naman kung saan nila nakuha yun. Puta, wala namang mapakitang video, wala. Imagination, ginawan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!